Hello, magandang Lunes sa inyong lahat, ha? Naku, na-miss niyo ba ako? Hindi naman ako nawala, di ba? Naglamlierda ako at pinakita ko naman sa inyo kung saan kami nanggaling, no? Nanggaling kami dun sa lugar na maraming medieval windmills. Actually, yung pinasok ko na 1600 windmills, isa siya sa pinakaluma dito sa Holland, no? At ang mga windmills dito ay ginagamit primarily for flood control kasi nga ang Holland ay under sea level. Alam mo, nakakainggit na habang tinitignan ko yung mga teknolohiya na 1600 pa, ang Holland, tinitignan ko rin ang mga baha sa Pilipinas. Bakit ba hindi natin magawa ang ginawa ng Holland sa Pilipinas, bagamat ngayon ay 2025 na? Samantalang ang mga Dutch, 1600, may mga pamamaraan na sila para maiwasan ang pagkakabaha sa Holland na under sea level. Yung mga panahon na yun, hindi naman mahal ang mga ordinaryong windmill, no? At saka, gaya ng Holland, malakas din naman ang hangin sa Pilipinas. Bakit hindi natin gawin yan, no? Nang sa gayon, hindi na tayo lumulutang sa tubig baha kada tag-ulan. At syempre, yan naman ay hindi aasahan kapag ang ating pinuno ay vangag-vangangization. Okay. So, muli po ha, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan ngayong araw, happy birthday to Vine. Actually, ngayon ang birthday ni Vine, 40th birthday niya. Pero ang kanyang celebration ay kahapon dahil syempre, ang mga tao dito sa Europa, kapag trabaho, walang party-party. Kaya minabuti na niya, linggo siya nag-celebrate. Pero maya-maya, sasamahan ko ang aking matalik na kaibigan si Vine. Magsisimba kami sa Amsterdam, sa isang magandang simbahan. At dahil meron isang magandang simbahan na nabanggit, nasa gitna daw ng red light district na panood ko sa Netflix, pupuntahan ko yung magandang simbahan na yun. No? Nakalimutan nga lang kung ano yung pangalan at siguro mamaya pupuntahan ko muna yung Netflix bago kami tumuloy doon sa simbahan na yon. Pero pag-uusapan natin ngayon, ang desisyon sa basura ng kaso ni VP Sara, yung impeachment case. Now, inaasahan naman natin talaga na magpa-file ng motion for reconsideration ang mga partido ng Kamara de Representante dahil ang nabasura ay ang kanilang impeachment complaint. Ulitin ko lang po, ang naging desisyon ng Korte Suprema, unang-una, na ang pang-apat na impeachment complaint ay pinagbabawal ng saligang batas dahil sabi ng saligang batas, iisa lang na impeachment complaint ang pwedeng ihain laban sa isang impeachable officer sa loob ng isang taon. At syempre, ako naman, sinasabi ko, hindi ka naman kinakailangan ng Doctor of Jurisprudence Science, JSD, na doctorate ng mga abogado para mo malaman na ang fourth impeachment complaint ay more than one and therefore labag sa saligang batas. Now, ang kino-question ngayon ng Kamara de Representante, yung mga factual daw na mga assumptions ng hukuman. Ano bang factual na assumption? Di ba meron tatlo talagang nauna na mga impeachment complaint na hindi ginalaw ng Kamara de Representante at tapos sila ay nag-adjourn. So ang sabi lang ng Korte Suprema, ang action doon ay na-dismiss yung tatlong naunang impeachment complaint dahil nag-adjourn sila na hindi inaktuhan ng Kamara de Representante dahil malinaw ang nakasaad sa ating saligang batas. Dapat yan ay rini-refer kaagad sa atensyon ng Speaker at ang Speaker naman ay rini-refer kaagad sa inclusion ng order of business dun sa plenaryo para siya ay ma-refer sa ethics sa Justice Committee. At naririyan din yung karapatan ng lahat ng mga nahahaian ng impeachment complaint na sila ay mapagbigyan ng pagkakataon na sumagot. Kaya nga ang proseso dadaan muna sa Committee on Justice bago siya pagbotohan sa plenaryo dahil sa Committee on Justice doon siya po pwedeng marinig yung due process rights ng mga opisyales na nais ma-impeach. So ngayon, hindi ko pa nakikita yung motion for reconsideration ng Kamara de Representante. Pagamat, sabi nga nila, factual naman yung kanilang i-argue, no? At karapatan naman nila yun. Kasi talaga namang mayroong pagkakataon na mag-motion for reconsideration. Bagamat kung tatanungin nyo ako, may pag-asa ba yung motion for reconsideration na yan? Sa tingin ko, wala. Unang-una, ang sabi ng Korte Suprema, ito ay immediately executory. Hindi na po pwedeng antayin ng finality dahil ito ay dapat masunod na ng Kongreso. So kapag sinabi ng hukuman na immediately executory, medyo malabo na bumaliktad pa ang hukuman. Pangalawa, unanimous decision. Pati ang kaisa-isahang appointee ni Marcos Jr., si Justice Raul Villanueva, at yung ponento, yung sumulat ng desisyon na yan, ay hindi naman appointee ni Tatay Digong, si Senior Associate Justice Marvic Leone, no? Yan ay appointee ni Noynoy Aquino. So sa tingin ko, malabo talaga na mabaliktad yung desisyon on the merits kasi unanimous
at pati yung mga appointee ni Marcos Jr. at ni Noynoy Aquino ay sumang-ayon. In fact, binabato ngayon ng putik itong si Senior Associate Justice Marvic Leone na aking kasama sa UP ng mga aktivista at mga taga-UP dahil bakit daw sumulat ng desisyon na pabor kay BP Sara. Alam mo, hindi nyo maintindihan itong mga taga-UP na ginawa rin nila sa akin nung ako'y naging kongresista at naging spokesperson. Kapag ikaw ay tumanggap ng isang katungkulan sa gobyerno, kinakailangan gawin mo yung sinumpaang katungkulan mo. Si Marvic Leone, bagamat aktivista yan, nung siya ay nagtuturo at dekano ng UP College of Law, hindi naman siya po pwedeng maging aktivista sa hukuman. Ang kanyang katungkulan ay itaguyod ang kataas-taasang saligang batas ng Pilipinas at yan naman ginawa ng Korte Suprema dahil yan talaga ang katungkulan ng Korte Suprema, itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas. At dahil dyan, kung ang desisyon ni Marvic Leone ay taliwas sa mga kagustuhan ng mga aktivista, intindihin nyo na lang mga aktivista, may papel kayo. Ang papel ninyo ay para pag-usapan ng mga issues sa lipunan, pero ang papel naman ng mga maestrado ay magdesisyon sang-ayon sa saligang batas. At kung ang desisyon nila ay salungat sa inyong advokasya, dapat matanggap naman yan at wag nang burahin. Kasi ako, gaya ng ako'y completely na-erase na ng mga aktivista sa UP, abay gustong gawin uli yan ng mga aktivista kay Senior Associate Justice Marvic Leone. Well, gaya ko, kilala ko rin naman yan si Senior Justice Marvic Leone, wala rin mang pakialam yan, no? Wala namang insecurity yan sa kanyang pagkatao. So tatanggapin niya lahat ng mga pula, no? Pero siya naman nagsalita sa kanyang desisyon at yung pagkaganda-ganda namang desisyon niya, sino naman magsasabi na mali yung desisyon na yun, no? At sino magsasabi na hindi marunong magdesisyon itong si Senior Associate Justice Marvic Leone. Alam niyo, nung kami po ay nagkakasama sa UP College of Law, hindi kami magkakampo niyan si Senior Justice Marvic Leone. Pero ngayong siya ay mahistrado, ako'y napapahanga kasi malinaw sa kanya kung anong kanyang katungkulan. At ginagampan niya ang kanyang katungkulan, miski batuhin siya ng mga putik yung kanyang mga kakampi sa UP. Bawa ko dyan kay Senior Associate Marvic Leone dahil siya ay naging totoo sa kanyang sinumpaang katungkulan. Pero pag-usapan natin, kasabay ng paghain ng motion for reconsideration ng Kamara de Representante ay ang banta ni Tambaluslos na po pwede ring ma-impeach ang mga justices ng Korte Suprema. Ang tanong, tama ba na sasabayan ng Tambaluslos mismo, ang Speaker of the House, sasabayan niya ang paghain ng motion for reconsideration, ang banta na po pwedeng matanggal sa mga posisyon ang mga mahistrado ng Korte Suprema? Well, sa tingin ko, hindi. Ang ating Korte Suprema, bagamat sila ay hindi halal ng bayan, ang kanilang katungkulan ay itaguyod yung supremacy ng ating saligang batas. At bagamat makapangyarihan ng House Speaker at ang 300 plus members ng House of Representatives dahil sila ang nag-i-initiate ng impeachment complaint, sinabi nga ng Korte Suprema dito sa desisyon ng Duterte versus sa House of Representatives na bagamat ito isang political na proseso, ito'y dapat gawin sa konteksto rin ng ating saligang batas. At sa tingin ko, itong pagbabanta sa Korte Suprema para mabago ang kanilang desisyon ay anong tawag dyan? Isang malaking pagtataksil sa ating saligang batas dahil hindi naman sinabi ng saligang batas na yung co-equal branch of government na House of Representatives ay gagamitin yung mga kapangyarihan niya para lamang magkaroon ng desisyon na gusto nilang manggaling sa Korte Suprema. Huwag naman gamitin ang kapangyarihan ng Kamara de Representante na mag-initiate ng impeachment complaints para ibuli ang mga justices. Alam nyo, sa totoo lang, kaya lang talaga co-equal branch of government ang ating Korte Suprema, hindi dahil kapareho sila ng resources, pinakamaliit ang budget ng hudikatura, wala pa atang 3% of the national budget ang binibigay na budget sa buong hudikatura at kasama na yan yung sweldo ng lahat ng mga judges all over the country at yung kanilang mga court personnel. Hindi rin yan dahil siya ay merong national police, wala siyang national police, siya ay umaasa pa rin sa PNP para ipatupad ang kanyang mga desisyon. PNP naman ay sumusunod sa Chief PNP na nasa ilalim ng Office of the President. Wala siyang kapangyarihan sa budget dahil siya ay humihingi rin ng budget sa Kongreso, bagamat meron siyang tinatawag na fiscal autonomy na hindi po pwedeng ipagkait sa kanya yung hinihingi niyang budget para nga magarantiya ang kanyang independensya.
Pero co-equal branch of government siya kasi siya lang ang merong kapangyarihan na mag-nullify, na magdeklara na null and void ang gawain ng kahit sinong sangay ng gobyerno kapag ito ay labag sa saligang batas. At yan ang naging desisyon ng Korte Suprema dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Yung pagbabanta na kaya nilang i-impeach, yan talaga ay malinaw na pagbubuli sa mga mahistrado. Kung hindi niya makuha sa usaping legal, gagamitin niya sa pananakot. Bakit mo naman tatakutin ng mga mahistrado na gumawa lamang ng kanilang katungkulan na itaguyod nga ang ating saligang batas bilang pinakamataas sa ating lipunan? Alam nyo, itong pagbubuling ito, pwede rin itong maging kriminal, ha? Dahil parang binablackmail mo ang mga hudikatura sa gawaing ganyan, na kapag hindi kayo nag-reconsider ng inyong desisyon at hindi pinatuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, baka kayo rin matanggal sa inyong posisyon. Sa tingin ko naman, hindi naman siguro susunod ang hukbong sandatahan ng Pilipinas kapag nangyari ang open confrontation na dahil nga hindi magbabaliktad ang desisyon ng Korte Suprema, i-impeach ng Kamara de Representante ang mga Supreme Court Justices. Unang-una, bago gumalaw ang hukbong sandatahan, dadaan muna yan sa Senado. At sa tingin ko, napatunayan na rin ng Senado sa pamumuno ni Chis Escudero, at meron nga akong bagong respeto talaga kay Chis Escudero dahil siya ay merong kapangyarihan na bumuo ng konsenso sa kanyang mga kasama sa Senado. Alam nyo, hindi madali gawin yan. Dahil ang mga senador, yan ay mga independent republics dahil ang kanilang mandato ay galing mismo sa taong bayan na nationally elected sila. So napakahirap na bumuo ng consensus, at nakabuo siya ng consensus hindi lamang para siya ay ma-re-elect overwhelmingly, na alam ko naman hindi siya gumamit ng kwarta dahil wala namang kwarta yan. Kapwa taga-UP ko rin yan, no? Yan si Chis Escudero. Kundi ginamit niya yung reason at ginamit niya ang issue ng impeachment. Bakit pa tayo mag-i-impeach na wala naman talagang numero? Bakit pa tayo mag-aaksaya ng panahon? Bakit pa natin itutuloy ang political na proseso na nais mapatuloy ng mga kalaban ng mga Duterte, gayong salungat naman ito sa saligang batas? Di ba? Vindicated si Senate President Escudero, si Senator Alan Peter Cayetano nung sinabi nila na parang labag talaga sa saligang batas yung paghahain ng articles of impeachment na sang-ayon sa pang-apat na impeachment complaint. So, tingin ko, bagamat nananakot itong Kamara de Representante na hindi dapat gawin dahil ang mga mahistrado naman ay sila nga pinakamahina na sangay ng gobyerno sa ating saligang batas, na ang kanilang lakas lamang ay yung kapangyarihan na ideklara na ang gawain ng lehislatura o ng ehekutibo na null and void dahil ito ilabag sa saligang batas. At kapag ginawa ng Korte Suprema ang ganyang kapangyarihan niya, hindi dapat binubuli. Yan ay dapat rinirespeto. But the point being, takutin nyo man ng impeachment ang mga mahistrado sa Korte Suprema, narariyan pa rin unang-una ang Korte Suprema. Kung mali na naman ang proseso na gagawin ng Kamara de Representante, at nandiyan pa rin ang Senado. Dahil ang Senado naman ang siyang uupo bilang mahistrado, no, para malaman kung talagang dapat bang matanggal sila. At anong gusto nilang gawin? Tanggalin ang lahat ng bumoto doon pabor sa desisyon na yan? Eh di walang matitira kung hindi yung isa na abstain at saka yung isa na nakabakasyon. So, dalawa lang ang matitira. Yan ba ang gusto mangyari ni Tambaluslos? Baka naman nakikipagsabuatan sila kay Presidente para maka-appoint ng 13 justices, muli ang Marcos Jr. Pero sa tingin ko, pag yan ang nangyari, ay naku, magigising na hukbong sandatahan na ngayon ay natutulog sa pansitan dahil sila ay matataas ang sweldo at ayaw mawala ang kanilang mga pensyon. Kaya nagbubulag-bulagan, nagbibigibingihan, lalong-lalo na sa tawag na panahon at doon sa nakasaad sa saligang batas na talagang sila ang protektor ng taong bayan. Dahil sa tingin ko, sapat-sapat ng dahilan para ang hukbong sandatahan ay gawin at gampanin ang kanilang katungkulan na protektahan ang sambayanan. So ang tingin ko, kapag nagpilit ang Kamara de Representante, pag binuli ang Korte Suprema para gumawa ng desisyon na sang-ayon sa kagustuhan nila at ipagpatuloy ang impeachment complaint ni Inday Sara, dyan na po magsasalita, hindi lang po mga senador, dyan po magsasalita pati ang hukbong sandatahan at ang sambayanang Pilipino.
Ang akala kasi ng mga dilawan, palibasa ang ingay-ingay nila, may suporta na sila galing sa taong bayan. Wala po. Kaya nga po, mahal na mahal pa rin ng taong bayan si Tatay Digong. Hindi nyo ba napapansin yan? Kahit lahat ng mainstream media, kahit ang daming mga trolls sa internet, mahal pa rin ng taong bayan si Tatay Digong. Yan po ay nagpapatunay na kahit kano kayong kaingay, hindi po kayo mayorya ng taong bayan. Ang mayorya ng taong bayan ay hirap na makakain 3 beses isang araw. Yung latest survey na naman po, 1 sa 2 Pilipino nagugutom. 50% ng ating taong bayan, 49 to be more exact, ayon sa SWS, ang nagugutom. Sa tingin ninyo, papakailaman ng taong bayan yung mga issue na sinasabi ninyo na dapat ma-impeach sa Inday Sara? Bakit? Pag na-impeach ba sa Inday Sara, mababawasan ang hanay ng mga nagugutom? Aber, sabihin nyo nga, pag na-impeach ba sa Inday Sara, magkakaroon ng mas maraming trabaho? Magkakaroon ba ng mas mataas na sweldo ang ating mga manggagawa? Hindi po. Ang problema pa rin ay yung sakit ng tiyan dahil sa kagutuman. At yan ang dapat binibigyan ng solusyon ng Kamara de Representante ni Tambaluslos bilang speaker at ng Kongreso bilang isang institusyon dahil ang Kongreso po, ang kanilang kapangyarihan talaga ay para gumawa ng mga polisiya na nagbibigay solusyon sa problema ng taong bayan at hindi ginagamit ang proseso ng impeachment para sandata laban sa mga kalaban. So malinaw po sa ating saligang batas, hindi po ninais ng taong bayan na nagbigay bisa sa saligang batas na gagamitin ng Kongreso ang kanyang kapangyarihan para magsimula ng impeachment para takutin ang mga mahistrado. Yan po ay nakareserba para panagutin yung mga pinakamatataas na opisyales kapag sila ay lumabag sa batas, pag sila ay nagkaroon ng pagtataksid sa kanilang sinumpaang katungkulan at kapag sila ay naging korap. Hindi po yan para gamitin na sandata para mapasunod sa inyo ang mga mahistrado. Huwag po natin kalimutan hindi naman mayorya rin ng mga kongresista ay mga abogado. Hindi po. Minoryang mga abogado dyan sa Kongreso ngayon. Karamihan po talaga dyan, kontratista. Kontratista na lumalamo ng taong bayan sa pamamagitan ng mga infrastructure projects. Lalong-lalo na yung paborito nilang flood control projects. So ano naman ang alam nyo sa batas? Puro naman kayo kurakot lang ng kurakot. Bakit sa tingin nyo, mas magaling pa kayo sa mga mahistrado ng buong buhay naman nila ay linaan na sa batas? O yung aking classmate na si Raul Villanueva, nagsimula po yan west ng Regional Trial Court hanggang naging Deputy Court Administrator, naging Court Administrator. Buong buhay niya, siya'y talagang nabuhay na kasamang batas. Bagamat kami naman sa buong klase, halos lahat naman kami talaga nabuhay na kasamang batas bilang aming propesyon. Kami siguro po, we can be proud na talagang lahat kami halos ay nag-practice ng batas, no? At lahat naman kami ay nakilala dahil sa aming pagpapractice ng batas. Yan po ay batch 1990C ng UP College of Law, no? And of course, our pride now is Associate Justice Raul Villanueva. Talaga naman pong kinagagalak ng mga kaklase kapag ang kanilang kaklase na talaga bilang mahistrado dyan sa kataas-taasang hukuman kasi nga po, ang Korte Suprema, ang kanyang importansya, siya nagbibigay buhay talaga sa saligang batas. Ang saligang batas, papel lang yan. Kinakailangan bigyan ng buhay at ang katungkulan yan ay nakasalalay sa hukuman, lalong-lalo na sa pinakamataas, kataas-taasang hukuman ng Republika ng Pilipinas. Kaya nga po, nakakalungkot na isang supposed democratic society, ang ating mga mambabatas na mga policy makers ay ginagamit ang kanilang kapangyarihan para magsimula ng impeachment para takutin at ibuli ang mga justices na gumawa ng isang desisyon na sang-ayon sa kanilang kagustuhan. It does not work that way. Okay? The Constitution was written to benefit all the Filipinos, hindi lang yung mga korap na mga congressman dyan sa Kongreso. Kaya kung ako sa kanila, maghain sila ng motion for reconsideration. Kung hindi naman talaga mapagbigyan, tanggapin na mali ang proseso na sinunod nila. Kasi nga, uulitin ko, ano ba yung mahirap na maintindihan na isang impeachment complaint lamang ang pwedeng ihain laban sa mga impeachable officers kada taon? At ba naman ang hirap doon sa tatanggapin na ang pang-apat na impeachment complaint
ay labag dun sa rule na isang impeachment proceeding lang ang pwedeng ihain laban sa isang impeachable officer kada isang taon. Ang kanyang ang remedyo niya diyan, antayin niya yung sinasabi ng Pebrero 2026 para maghain na naman ng panibagong impeachment complaint. Pero alam ni Tambaluslos na kapag nag-antay pa ng ganung panahon, hindi naman lahat yan, hindi naman talaga yan madidinig na ng 2026. Siguro pagkatapos na ng opening of Congress uli sa July of 2026, mahihir yan at matatry. At ang trial na yan ay aabot na ng 2027 na bispiras na ng 2028 elections. At ang pwedeng mangyari dyan ay lalo pang maawa ang taong bayan kay Inday Sara Duterte, baka lalo pang lumakas bilang kandidato as president, lalong-lalo na, wag naman sana mangyari, knocking on wood, kung may mangyari kay Tatay Digong habang siya'y nakakulong sa kulungan. Pero ayon nga po, ako nagdadasal na sana wag mangyari ito, pero nung pumanaw po si Cory Aquino, naging presidente si Noynoy Aquino na walang kahit sinong umasa. Alam niyo po, matagal kaming nagkaroon ng dealings with Noynoy Aquino dahil nga isa siya dun sa mga kongresista na sumuporta ng 3 impeachment complaint na kami tumayong abogado labang kay GMA. So napagsama ko po sa isang lamesa sa aking bupete, sa office ko, ang Amy Marcos at Noynoy Aquino, at least nung unang pagkakataon na in-impeach si GMA. No? At bagamat mabait si Noynoy Aquino at talaga namang wala kang mapupula pagdating sa ugali, wala talagang umasa na siya magiging presidente. Dahil pati si Tita Cory ay nagsalita na wag sana maging presidente yung kanyang anak. Pero nang pumanaw si Cory Aquino, ganyan ang pagmamahal natin sa taong bayan, gaya ng pinatay si Noynoy Aquino, ginawa natin presidente ang kanyang byuda na si Cory Aquino. So ako nagdadasal ako, sana mahaba pa ang buhay ni Tatay Digong. Sana siya ay mapalaya na sa dahig na dapat inaatupag ng kanyang mga abogado, calling. Pero kung may mangyari man kay Tatay Digong, kung akala ng mga Marcos na ito ay ang magiging katapusan ng mga Duterte sa politika, nagkakamali sila. Lalo pang lalakas ang puwersa ng Duterte. Kaya Marcos Jr., magdasal ka na humaba pa ang buhay ni Tatay Digong habang nasa dahig. Dahil pag may nangyari dyan, lagot ka. At sa tingin ko, sa pagkakataon na ito, hindi ka na po pwedeng umasa na ikaw ay mapapatawad na naman ng sambayan ng Pilipino the second time around. Dahil nung una, dapat talaga kinulong kayong lahat ng angkan ninyo panghabang buhay dahil sa inyong korupsyon, dahil sa inyong paglalabag sa karapatang pantao ng ating mga kababayan. So Tambaluslos, hindi ako nagtataka sa ginagawa mo na binubuli mo ang Korte Suprema. Kasi dugong aso ka talaga. Sa totoo lang. Hindi gawain ng tamang disenteng abogado yan. Natatakutin mo ang pinakamataas na mga maestrado. Collegial body yan. Pati yung appointee ng sarili mong pinsan bumoto pabor sa pagdi-dismiss ng impeachment complaint kay Inday Sara Duterte. Bakit ba hindi mo matanggap na palpak talaga ang proseso na ginawa ninyo dyan sa Kamara de Representante? Abogado ka. Ikaw nga'y makapangyarihan ngayon. Pero bakit ikaw pang sumisira ngayon sa tiwala ng taong bayan sa ating Korte Suprema at sa kakayahan ng ating Korte Suprema na magbigay katarungan sa lahat? Bakit sa tingin mo ba aasahan namin sa iyo yan? Ikaw naman talaga ang gumagamit ng kapangyarihan para sa iyong mga pribadong mga kagustuhan. Wala namang pagmamahal sa taong bayan. Pati nga kalaban mo, pinadisqualify mo dahil baka sa sarili mong distrito matalo ka. Abay, hindi imposible yan. Kita mo nangyari kay Gwen Garcia, di ba? Ang taong bayan talaga sumuporta kay Tatay Digong at lahat ng mga naninira kay Tatay Digong pinarusahan. At least halos lahat. No? Yung iba siguro nadaan talaga sa pera. So in any case, ang ating konklusyon, Tambaluslos, itigil ang pagbablackmail sa ating mga maestrado dahil ang ating mga maestrado, hindi po yan magpapabuli. Alam nila na kung sila ay magpapabuli sa iyo, wala na silang kwenta bilang Korte Suprema, wala na silang kwenta bilang maestrado. Kaya ang tingin ko, lalo silang tatapang, lalo nilang paninindigan ang ating saligang batas, at ating panawagan sa taong bayan. Suportahan natin ang ating Korte Suprema, suportahan natin ang rule of law. Let us say
no to tambaluslos, no to mga bangag. Tama ba ho? Abay, huwag tayong mananahimik ha. Dahil pag tayo nanahimik, baka mamaya paggising natin, pinapa-impeach na talaga ang mga justices ng Korte Suprema. Alam ko, ayaw nyo mag-rally ngayon, pero punuin yung internet ng pagpupula, tambaluslos. Hindi po pwede na nambubuli and get away with it. Sino ba siya? Kakaunting boto nga lang ang nakuha niya dyan sa distrito niya at pinadisqualify pa niya yung kanyang kalaban. Tapos akala mo kung sino siyang pinagkatiwalaan ng taong bayan. Hello, wala nga nangyayari sa iyo Sa lahat ng survey wala ka pang 3% na boboto sa iyo para presidente. Siguro kabuuan na yan ang angkan mo kasama ng mga Marcoses. O, di ba? Wag naman. Wag nating yurakan ang ating demokrasya, wag nating salawlain ang ating republika sa pamamagitan ng paggamit ng iyong kapangyarihan para gamiting instrumento na makakuha ng mga desisyon na sang-ayon sa iyong kagustuhan. Hindi ka emperor. Hindi ka diktador. Itigil yan. Kaabogado mong tao. Pareho pa naman tayong eskwelang pinag-aralan. Nagkaabot pa tayo dyan. Pero hindi ko maintindihan bakit kinakailangan mong lapastanganin ang integridad ng hukuman. At syempre, bagamat hindi mo siningil out si Senior Associate Justice Marvic Leone, kilala naman natin ang isa't isa. Alam naman natin na talagang ang tunay na kulay ni Senior Justice Marvic Leone ay dilawan, na talagang hindi siya papabor sa mga Duterte. Pero dito, hindi Duterte ang issue. Ang issue, masusunod ba ang nakasaad sa ating saligang batas? At yan ang pinanindigan ng ponente na Senior Justice Marvic Leone. Tanggapin natin yan. Dahil kung hindi, sino pang maniniwala sa Korte Suprema? Lalong-lalo na kung matupad yung gusto mo na matanggal ang lahat ng justices na boboto pabor sa desisyon neto. Di ba yan ang kagustuhan mo dahil nagbanta ka na O, ang gusto mo talaga ilagay dyan yung mga yes man mo para pagdating ng 2028, yes man na rin pag nagdeklara sila na ikaw ang panalo miski walang bumoto sa iyo. Wag po, manindigan po tayo sa mga kalaban ng demokrasya. Wag po natin tatanggapin yan. Diyan po nagsisimula ang mga pagiging diktador. Manindigan po tayo sa ating karapatan, manindigan po tayo sa ating saligang batas. No sa pagbubuli ni tambaluslos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At ako naman po, bagamat hindi tayo perfecto, tayo po nagmamahal ng bayan. Kasi nga po, kaisa-isang bayan lang ang aking sinumpaan ng aking katapatan at yan ang ating inang bayang Pilipinas. Salamat po. God bless the Philippines. Bye!